Yun, good day mga idol, no? Tutuloy natin ang trabaho natin. Gagawa na ako ng lock sa pinto na ito. Ito po yung lagayan natin ng pagkain. Yung lagayan ng pagkain, ikutin lang natin, ganyan. Oh my God! Tapos, mayroon itong pinakalock mga lods. Ayan. Nilagyan ko ng ganitong lock. Para pag nandyan na yung pagkain sa loob, hindi na siya mabubukas agad-agad. So, ayan oh. Mayroon din yan sa kabila mga idol. Bali, dalawang room kasi ito. Ayan. Napakagandang project po ito mga lods. So, hindi na kayong mahihirapan sa pagkuha ng lagayan ng pagkain. Bali, ang kulang nito is pagpipintura na lang. Ayan, mayroon na siyang lagayan ng bubong. Lalagyan ko muna ng rust converter ito bago natin pipinturahan. Gagamitan natin siya ng electric paint sprayer. So sa pag-apply ng rust converter nito mga idol, ang kakailanganin natin is rust converter. Hahaluan natin ito ng tubig para hindi siya purong-puro, hindi siya masyadong matapang. Brush, paint brush, no? Para pang punas natin. So, paunti-unti lang mga idol. Ganito lang muna karami. Tapos, haluan natin ito ng tubig kasi masyadong matapang siya. Konti lang din yung ihalo nating tubig. I-mix nyo muna ng kaunti. Ayan, bumubula na siya. Yun. And then pagdating doon sa may container, isasali natin siya dito mga idol. Pagdating dito, imimix pa rin natin. Yun, after natin ma-mix no ng mayos at sala itong ating pintura. Ayan mga lods, ready na tayo. Ready to fight na po ito. Saktong-sakto na sa labnaw. So ayan, gaya ng sinabi ko mga idol, no, may tatlong stroke ito. Horizontal, vertical at saka pabilog. Mga idol, umpisa na tayo. Minute siya mga loads habang ginagamit. So ano muna, papahingayin muna natin ng mga about 6 minutes. Ganyan ang niya duty cycle. So parang parang tao rin, nagpapahinga rin. Kailangan ko pala dito unahin. So tira na tayo mga loads.
Bali dito sa steel matting mga idol, ang gagamitin natin is paintbrush para matamaan talaga isa-isa. Pahid time. Ito na po talaga yung pinaka final part sa ating project. Maglalagay na tayo ng yero, no? So bali 3 yero lang ito mga lods. May 51 inches yung haba kada isa. So lumang yero ito at mayroon pang mga butas-butas. Pero lalagyan natin yan ng sealant pagkatapos maplastada natin lahat. Kailangan ko munang ipitin ito para hindi na siya magalaw-galaw sa paglagay natin ng tex screw. Tapos ito lang ang umpisa, ang mahirap mga idol sa pag-atip. Ayun. Since mahaba doon mga idol, kumuha na ako ng hagdanan upang maabot natin dahil hindi kaya ng bangko. Buti na lang mayroon tayong sariling gamit. Hindi na tayo mahihirapan. Kaya na natin itong plastic matting na 1x3, bali dalawa mga loads, para maging 2x3 siya. Yun. Ayan mga lods, na-plaster na natin yung dalawang plastic matting. Tapos din sa wakas may bubong na siya. Lumang yero lang muna. Ayan yung isa mga idol. Ayan, tigisa sila. Tigisa sila ng pinto. Tigisa rin ng lagayan ng pagkain. Yan, ikutin lang. Dito natin ilalagay. Tapos, pag ikot mo, mapupunta na sa loob. Tapos may lock siya mga lods upang hindi makalabas yung aso natin. Ganon din sa kabila. Mayroon din siyang sariling pinto. Yan Mamaya, itatry natin, lagyan natin ng aso. So ayan, subukan natin lagyan ng aso mga idol kung ano ang pakiramdam ng aso or anong gagawin niya sa loob. Baka
gaganahan siya. Higa siya agad. Sige, Bibi. Sige na. Pasok. Yan, naninibago siya dahil hindi sanay sa kulungan eh. Mahilig kasi siyang humiga lang sa yung bangko. Bali itong isa mga idol, susubukan natin. Baka parang sanay ito eh. Sige, Bibi. Akyat. Akyat. Oh, tingnan mo. Wow. Oh. Diyan ka na. Yan ang magiging bahay mo ha. Ayan oh. Ang cute-cute na nila oh. Bali itong pinakaitaas mga idol, wala pang takip. Ang ilalagay ko dito is plywood para hindi sila maiinitan. Cute. Prank natin na mayroong laman. Sige nga. Oy, walang laman. So yan ang mga lods, kabuuan ng ating project no. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at sana nagustuhan nyo yung project ko at may natutunan kayo no. So medyo matagal talagang natapos dahil halos ako lang talaga mag-isang gumagawa. Minsan lang sumama yung bunsong anak ko dahil nag-aaral. Ayun, sa awa ng Diyos natapos din natin. Pasensya na kayo, medyo sa linggong ito lang ang nagiging content ko dahil kailangan talaga matapos. Kawawa kasi yung mga aso, nasa nasa sahig. So ngayon mayroon na silang magandang lagayan. Siguro noon matutuwa na ito. Yung isa nanibago lang yung Shih Tzu. Itong isa ito Japanese Spitz. Tapos mixed Shih Tzu. Ito pure Shih Tzu ito mga idol. Thank you.